Ito po, kanina narinig ko lang 'no, maikling-maikli lang po kay Imee Marcos. Kasi gano'n pa rin yung dialogue niya, eh, 'no, binabanatan niya yung budget, national budget natin, na ito ang isa sa parang pinakamalalang budget sa ayaw niya sabihing pinaka-korap, eh. Pero ito ang, pinakamalalang budget daw. Pero ang sinisisi ni Imee Marcos ay yung mga nasa legislative. Mga senador at congressman. Eh, paano yung kapatid mo? Eh, siya nag-approve niyan, eh, 'di ba? Oh, again, ikaw na rin na nagsabi, 'di ba? Bago 'to, alam ko yung mga dialogue mo, eh, sabi mo ang suggestion mo sa kapatid mo, ibalik sa ano, 'di ba? Sa inyo. Ibalik sa BICAM, ibalik sa Kongreso kasi marami kang nakikita ng mga insertion, marami kang nakita ng mga blanco. Hindi nakinig sa yung kapatid mo, pinirmahan, eh. Kaya meron siyang problema ngayon. Pinagpauna mo rin siguro, sa yung experience 'to, 'di ba? Sa yung experience na sinabi mo, "Wag niyo namang ipahamak ang aking kapatid." Tandang-tanda ko 'yan sinabi mo, eh. Nakikiusap ka lang, 'di ba? Kasi alam na alam mo 'no, na yung budget dahil matagal ka ng senador, yung budget na pipirmahan ng kapatid mong presidente, akala niyo kung ano, alam mong ikapapahamak niya. Ayun na nga po, kaya tayo narito sa ganitong level, 'di ba? Kaya tayo narito sa ganitong usapin. May problema tayo sa budget ngayon kasi nga, ewan ko kung sino pinakikinggan ng kapatid mo o hindi niyo kaya talaga yung pinsan niyo. Hindi natin maintindihan. Sinabi ni VP Sara yan, eh. Si Martin at saka si Saldico ang may control ng budget ng Pilipinas. Ipinagpaunan niya na yan. Kaya talagang ano 'no, sa isang banda gustong iligtas ni Imee Marcos yung kanyang kapatid. Sa isang banda naman, siya na ngayon na nanganganib na malaglag bilang senador. Kasi nung nagsimula 'tong mga survey, ang taas niya pa, eh. Top 5 pa yan, eh. Kaya wala siyang pakialam, ayaw naman sa kanya ng mga Duterte, ayaw din sa kanya ng maraming mga loyalista. Talagang laglagin. Kaninong puwersa siya kukuha? 'Di ba? Okay. Eto naman po, matapos po nating marinig na magkakaroon po ng emergency, food supply emergency yata ang tawag. Hindi ko rin maintindihan kung ano po ibig sabihin nun. Panibagong announcement. In-announce po yan itong Department of Agriculture Secretary. Magkakaroon daw ng food emergency, food supply emergency. Tapos eto naman po, announcement na naman po ni Secretary Chu, supply ng itlog sa bansa posible magkaroon ng shortage sa Abril. Alam mo, bilang Department of Agriculture Secretary, trabaho mo yan, eh. Ayaw kitang ayaw. Ang sama pong pakinggan na wala pa po, no? Parang ang ginagawa nito, inihahanda lang tayo o maghanda na kayo, baka tumaas yung presyo ng itlog. Kasi magkakaroon ng kakulangan ng supply. Hindi ba kaya ka Department of Agriculture Secretary para hindi ka lang announcement ng mga masasamang balita. Lutasin mo yung mga masasamang balita. Sa Abril pa yan sinasabi mo, eh. Abril pa yan, eh. Kung mag-alaga ka ngayon ng mga sisiw, nangingitlog na yan pagdating ng Abril. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kung talagang paglutas yung gusto mong, bakit mag-announce ka lang? Kahit ako, hindi ako agriculturist, wala akong alam. Simple lang po yan, eh. Kung napursi mo na alam mo yung bakit? Bakit daw tayo kukulangin sa itlog? Dahil nung 2024 yata, mura itlog.
Kaya ayon kay Tio Laurel, ito pong DA Secretary natin, Agriculture Secretary natin, kaysa raw malugi sa pagpapaitlog, hindi sila kikita, kinatay na lang yung mga mangingitlog na manok. Kaya kapos tayo sa manok na mangingitlog pagdating ng Abril. Nagkukwenta ako, February 1 pa lang ngayon eh. February 1, buong February, 1 buwan. Buong March, 2 buwan. Sa 2 buwan po ba, pag nag-alaga ka ng manok ngayon, hindi pa mangingitlog yan pagdating ng 2 buwan? Talagang, kung kukulangin tayo ng itlog, mag-alaga kayo ng mga sisiw. Hindi ko alam ha. Pero dapat kasi hindi lang tayo nag-announce ng masasamang balita. Dapat kasi, napursin nyo na nakukulangin ng itlog, gawan nyo na ng paraan. Magtanim na kayo ng manok ngayon pa lang. Ayaw nyo mag-alaga ng sisiw, magtanim na lang kayo ng manok para marami tayong itlog. Ngayon lang ako nakakarinig ng mga ganyang lintik na problema darating daw sa Abril, kulang ng itlog. Okay, punta na po tayo rito sa good news naman. Alam niyo, hindi niyo po ba napupuna? Wala pong good news tayo na pag-uusapan buhat nung umupo tong walang proyekto, wala po talaga lahat. Ang tindi talaga nitong gobyerno natin, no? Panay problema. Bagsak ang stock market, walang pumapasok na foreign investors. Samantalang pinakamaraming pinaka record breaking sa paglalakbay. Ang daming pinuntahan, katwiran? Ano na nga katwiran? Bakit biyahe si BBM nung unang 2 taon? Nang hihikayat ng foreign investors. Ngayon, unang 2 taon niya, nag-Maharlika Investment Fund. Ano na nga purpose ng Maharlika Investment Fund? Para yung mahikayat na investor may pag-iimbisan. Nakuha niyo po? Aya ka ng aya. Gusto naman nila mag-invest. Saan naman sila mag-invest? Magtayo tayo ng Maharlika Fund para lahat ng mga iniikot natin dito ilalagak. Tanong nyo po, kung ilan na po ang nag-invest sa Maharlika Fund? Alam nyo kung ilan po? 0. Blanco. Yan ang masarap sanang doktorin nyo yung numero. Badong. 0. Wala nag-invest. Ano yung sinasabi na? Mga pledges. Kada pupunta sa ibang bansa, bilyon-bilyong dolyar yung pledges. Kaya nga po pledges lang. Mula po nun. Tapos, ang lalakas pa ng loob na ipagmalaki yung mga ginagawa ni PRRD. Halimbawa po yung ginagawa pong bypass sa Davao. Kay PRRD po yan. Ang lakas po ng loob na ipagmalaki yung pong connector sa Samal Bridge. Kay PRRD po yan. Yun po ang mga pinagmamalaki. Yung pong mga subway, yan ang mga pinagmamalaki ni BBM. Tanong, kanino po bang project yan? Kay Duterte. Ang tanong uli, tapos na ba? Hindi pa rin. Pwede mo namang ipagmalaki kung natapos mo man lang. Pustahan tayo, makakatapos pa niya si BP Sara. Paano makakatapos? Wala ngang budget ng yung katumbas na budget. Breaking record po tayo sa lahat. Pinaka-turista na pinaka-konti. Yung mga Pilipino po,
mas gusto pa nila magturista sa ibang bansa kaysa magturista dito sa Pilipinas. Mas mura pa. Hindi kasi ako, kaya mas mura, libre ako ng pamasahe. Okay. Punta na po tayo rito sa kay BP Sara, no? Napakalaki po ng kasiyahan na marinig po natin na si BP Sara ay parang siguradong-sigurado na, no? Ito po ang muling pahayag. Ngayon lang po to, February 1. Nagpahayag na po si BP Sara nung nakaraan. Ngayon na, nasa ibang bansa siya, sa Japan ba? Sa Japan yata yun, no? Ngayon naman po, dito po sa may probinsya siya in-interview nitong TV5 eh. Ito po ang pahayag ni BP Sara. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections. Definite na po, wala na pong hulaan. I'm seriously considering running in the 2028 presidential election. So, alam nyo na po tatakbuhan niya. Alam nga naman Vice President ang takbuhan niya. Presidential election. President po. Kaya kahit papano kahit papano nakakatuwa po para sa atin na sa wakas. Negative news lang lagi. Tapos maririnig mo sa BP Sara na seriously considering. Hindi lang po tayo mananawagan na run Sara run. Talagang tatakbo na po to. Okay, bakit po? Ito po ang kanyang pahayag. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan nating maging competitive tayo sa buong mundo. Na pag-iiwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Correct. Iwan na po tayo. Lahat po na sa bagay, mayayaman pong bansa na puntahan ko, Korea, Taiwan, Hong Kong. Iwan po tayo sa Taiwan, Hong Kong, Korea. Pero sa Vietnam, hindi ko po ine-expect. Ang ine-expect ko po, mas mayaman tayo sa Vietnam, mas advanced po tayo. Hindi po, layo na po natin sa Vietnam. Yung infrastructure po natin, yung mga new city nila, grabe. Pati po yung mga attraction po nila. Manliliit ka sa Vietnam. Ang lalapit po. Balang araw, sinusulit ko na nga yung babalik pa ako riyan kasi balang araw, magiging tourist destination talaga siya Okay. Nasa atin po, pinakamagagandang beach, yung natural beauty nasa atin. Pero pagdating po sa mga infrastructure, sa international airport pa lang, sa mga airport pa lang po natin, saan ka nakakita ng mga airport na nag-iigib ng tubig yung mga maintenance? Balde. Balde ng tubig, magpapasok sa CR. Iniigiban nila yung CR ng tubig. Diyos ko. Modern tayo. Yung lahat ng inayos, ang bilis, no? Ang bilis masira ng image ng Pilipinas dito kay BBM, no? Tignan po ninyo, wala na pong. Ngayon po, revenge travel po, lahat, pati po Japan na napakamahal. Nakakaranas po sila ngayon na napakaraming bumalik ng mga turista. No? Sa atin po, kumbaga, dapat attractive tayo Sa bagay, kung nung panahon ni Duterte, sabihin nyo naman pro-China, hindi po ako pro-China.
kinukundin ako ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero sila po pinakamarami natin turista noon eh. Ngayon po halos walang Chinese na nagtuturista dito sa Pilipinas. No? Kaya talagang kita nyo po paano ka masisiyan kung ang maririnig mo sa ating mga sekretary, ito po ang maririnig nyo sa sekretary natin. Secretary of Agriculture. Magdedeklara po tayo ng nakalimutan ko yung term parang price emergent, basta ganun. Tapos eto, magkukulang po tayo ng itlog pagdating ng Abril. Secretary of Department of Agriculture, Department of Finance. Finance po dapat po ito po yung food security, hindi food security, parang kalimutan ko food emergency yata ang tawag tapos ito naman po yung ating finance secretary. Kaya tama to si BP Sara, mapag-iiwanan tayo kasi ang pinag-uusapan po sa mga ibang bansa AI na AI ng OpenAI. Ano ba yung sa OpenAI? Tapos yung DeepSeek ng China. Pucha, ang tataas na ng level ng pinag-uusapan, mga yung self-driving car. Yung mga kotse sa ibang bansa wala nang driver. No? Yun na po. Pa-advance na. Tapos yung mga drone show tayo ngayon pag bagong taon pa rin yung Goodbye Philippines. yung yung mga paputok po sa ibang bansa pag mga New Year. High-tech na 'di ba? Di kuryente na magaganda na yung mga pasabog Sa atin po pa rin yung ano yung tawag doon sa PVC? Yung nilalagyan ng methane. Hindi methane. Boga, Goodbye Philippines, Quitis, Boga. Kumpara nyo. Ayan. Talagang iwan na iwan talaga tayo sa technology. Ang pinag-usapan, DeepSeek versus ano ba yun sa OpenAI? Yun, yung OpenAI versus DeepSeek. Ang tindi na po ng level Humanoid na Humanoid na po pinag-uusapan. Robot na mga humanoid. Yung papalitan na talaga yung tao dahil parang tao na Mga naglalakad. Yun na po yung mga show Sa atin Putya sa atin pag may mga science fair. Yung pa rin sa atin Pag mga science fair ng mga estudyante, di ba? Pag yung mga estudyante natin, ang mga karamihan sa science fair pagkain, yung mga yung mga ipa-candy. yung gagawing candy mamatamisin. Alam niyo yun, tsaka yung kasaba na, yung tinatanggal, yung balat ng kasaba, gagawing kasaba chips. Anak ng pupa. Ganun yung mga science fair natin Tandang-tanda ko yan. Siyempre, pre-taste yan di ba? Puta, pagkain mo ng ipa-candy, lasang ipa. Sa atin, pagpapatawid pa rin sa pedestrian Ngayon lang, sa atin lang yata may pulis sa pedestrian. Alam niyo yun? Pag may tumawid, pipigilan
At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.